We are here to teach you how to do knot tying. So there are different types of knot tying in Korea, and each of it has different meaning. First knot is called Dongsimgul knot, or in English it is lover's knot. It is to communicate with one heart and to love. Especially in the past, a man and woman were to love each other and exchange this with each other as a token or symbol. So una, kailangan muna natin idiretso yung rope o yung cord at gumawa tayo ng tatlong loop. Meron sa taas, yun yung una, pangalawa sa gitna, at pangatlo sa ilalim. So una munang gagawin ay yung tail, ilalagay natin sa taas ng third loop at pagkatapos naman yung third loop ay papatong naman natin doon sa tail. Pag napatong na natin yung third loop, gagalawin naman natin yung second loop at ipapatong ito sa third loop. At pag napatong na yung second loop, yung first loop naman ang ating gagalawin. Ipapatong naman ito sa second loop. So take note lang na ipapasok natin yung first loop doon sa nagawa nating loop ng tail. At hilahin na natin ito na maigi para humigpit yung nagawa nating knot. So ngayon, nakita na natin dito na may square figure. Ibig sabihin na tama yung nagawa nating knot. At ngayon naman, ulitin lang natin yung process para sa second layer ng Dongsimgul knot. And tada! We're done! At pwede rin natin lagyan ng mga beads sa tail para mas gumanda. At pwede na rin natin ito ibigay sa ating mga partners. Good day, this is the Korean traditional knotting. Celtic knot or Onam Kara. It represents the unbreakable bond and eternal connection between two lovers. These include the ancient Greek jewelry, Egyptian sculptures, and Celtic knots. Ang magkakaugnay ng mga puso ay bumubuo rin ng tuloy-tuloy na loop, katulad ng isang simbolo ng infinity na kumakatawan sa walang hanggan o walang katapusang pag-ibig. Ang ilan ay nagsasabi na mga Celts ay magbibigay ng Celtic oval knot of love sa isa't isa sa paraan ng pagpapalitan ng mga singsing ng mga modernong tao. Gaya ng itong ginagawa ko. Ang tradisyon ng Korean na 3-petal tie knotting na kilala rin bilang samtaegam ay isang pandekorasyon na pamamaraan ng pagtatali na ginagamit sa tradisyonal na damit ng mga Korean, lalo na sa mga strap ng joggery na siyang pinakamataas sa bahagi ng tradisyonal na kasuotan ng mga Korean na tinatawag na hanbok. Ang 3-petal tie knotting technique ay sinasabing nagmula noong dinastiya ng Joseon noong 1392 to 1897. Pangunahin itong ginagamit upang palamutihan ang mga strap ng joggery na nagdaragdag ng elegante at pandekorasyon na inuugnay sa kasuotan. Ang bawat buhol ay binubuo ng tatlong mga loop o petals na madetalye na pinagtagpi na lumilikha ng maganda at mga madetalyeng disenyo. Dito ako ngayon para turuan kayo kung paano gumawa ng dory knot. So ito siya. So ang dory knot ay nagmula sa bansang Korea na ang main purpose ay pagkonektahin ang dalawang tali. So gawin na natin. So ang unang step ng paggawa ng dory knot ay yung paggawa natin ng loop. So ang unang gagawa natin ng loop ay yung mas malapit sa atin na tali. So ito, gagawa lang tayo ng loop. So ira-round lang natin siya. Then ipapasok natin yung natirang tali sa nagawa nating loop.
So, pagka-pasok natin yan, i-push natin para matwist siya ng 360. And then, susundan naman natin ng pag-ulit ng loop. So, ikot lang din natin siya. And then, ipapasok yung natirang tali. At, pag nagawa na natin yun pareho, hihilahin natin ang nagawa nating unang loop para makabuo ng buhol. So, pag nabuhol na natin siya, hihilahin naman natin yung pangalawang ginawa nating loop. And cover lang natin yung isang buhol para maging dory knot. Yan. So first, we're going to make 3 loops using the tie. Okay. And then we're going to use the first loop, and then we're going to put it around our pinky finger, and then the long tie we're going to put it between the 2 knots, and then the third tie we're going to put it where was the first knot was, and then we're going to use the last knot to tie it to the ring that we made from our thumb. And then now we're going to tighten it. So after it was tightened, this is how it's supposed to look like. We're going to have 3 loops and then 1 loose end. So the loose end, we're going to put it at our parallel side, but make sure to put your thumb in so we have a space for it. Okay. So after that, at the top, we're going to put it also at the parallel side. Okay. And then we're going to turn it so we don't get confused. And then the other side, also parallel. And then the middle, we're going to put it at the loose end that we made. So the circle one. Okay. So after that, we're just going to tighten it like earlier. And then after that, we are done. We made our own gukwa knot. So that's it. Yan. So today we will make the hanamusubi knot, which means flower in English. This Japanese knot is used to place on a small bag. So we have here our cord. Ito yung first end, ito yung second end. Ito. So gagawin natin, ang first move is we will make an S. Kapag gumawa tayo ng S, ang susunod dyan ay gagawa tayo ng yan, loop and go under the first end. So that would look like that. Gagamitin natin second end and gagawa tayo ng loop and we will insert it to the loop na ginawa natin kanina. So that would look like that. After that, etong second end natin, iikot natin siya pag ganito and ipapasok natin siya sa loop na ito. And going over the first end and the loop na nasa ilalim niya. Okay, so ay itsura niya. Once na nalagpasan na natin sila, ilulusot naman natin siya, itong second end natin sa first end at sa loop na ito. Then ilulusot din natin siya sa ilalim ng loop na ito. Yan, so making it look like this. So once na ganito na, kunin nyo to, this, and pull it, pull, then pull. Once na ma-pull nyo yan, lalabas na rin yung ibang area, ibang parts. So there you go. Pwede nyo itong i-adjust by moving it
in. Yan. Then spreading it towards the sides. And you have your flower knot.